Batay sa datos ng NDRRMC, ang probinsya ng Quezon ang pinakanapuruhan ng Bagyong Glenda. 20 ang namatay at mahigit 26,000 pamilya ang naapektuhan. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. Live mula sa Lucena City, may report si Michael Fahatin. Michael? Ito nga, tuwing may bagyo, no, nasusubukan talaga yung resilience ng mga Pilipino. No? Panay-panay palagi na ating napapatunayan na ang Pilipino sadyang typhoon-proof. Sa lakas ng puwersa ng hangin at bigay todong ulan kahapon sa Quezon Province, animoy ang probinsya talaga ang sadya ng bagyo. Sa pinakahuling datos ng Quezon Public Information Office, 20 ang patay, 68 ang sugatan, 4 ang nawawala at mahigit 26,000 pamilya ang naapektuhan bunsod ng bagyo. Ito na ang pinakamatinding pisalang natamo ng isang lugar dahil sa Bagyong Glenda. Ayon sa Production and Management Council o NDRRMC, wala pa rin kuryente sa probinsya. Ito baka higit isang buwan. Wala na maraming mga puno pong na nabuwal at saka mga posteng mga naputol. Pero kasabay ng pagsikat ng araw, pilit itinataguyod ng mga residente ang kanilang kabuhayan. Sa bayan ng Gumaka, mano-mano muna ang operasyon ng mga bangko. Wala pa rin pasok ang mga estudyante. Wala rin kasi silang papasukan. Ang Gumaka National High School nga na isa sa pinakamalaki sa probinsya. Nalampasan nga ang ikalawang pandaigdigang digmaan pero hindi ang bagsik ng kalikasan. Ang aming main building, ang aming gym, ang aming covered court, ang aming stage at yung po mga ilang classroom namin ay talagang damage. At least dito po sa atin, ang nagkalat lamang ay mga punong kahoy, yung nangyari sa Yolanda. Diba may mga patay. Sa bayan naman ng Unisan, hindi na kailangan ang numero para ipaliwanag kung gaano katindi ang pananalasa ng bagyo. Ang bagong tayong gasolinahan sa bayan, tinumba ng walang kalaban-laban. Sa bayan naman ng Pitogon na isa sa mga dulong bayan ng Quezon, bahagi ng kasaysayan ng tinangkang burahin ng bagyo. Nawasak ang mga heritage house na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Kabilang na ang tahanan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Pati simbahang halos 2 siglo na ang tanda, hindi pinatawad. Sa kabila niyan, marami pa rin daw ang dapat ipagpasalamat. May ilang kasing dinaya ang kamatayan, gaya ni Aling Mirna at kanyang anak na nadaganan ng gumuhong pader. Batak niya na ako, sabi niya, Mama, lakasan mo ang loob mo. Hindi pa tayo mamakayang patayin, basta tumingin ka sa Diyos. At si Mang Leopoldo na hindi makapaniwalang hindi tinangay ng bagyo ang kanilang tahanan. Tinalian namin lang, may tali, para hindi madala ng hangin. Sobrang lakas ng hangin dito. 2 oras at kalahati. Ang tubig dito sa amin, nasa taas, sa loob ng bahay. Kami mag-anak, kung nabagsakan kami nung, yung malaking haligid tatapail, di ex-mayor. Ito nga, Jessica, isang foreign media nagtanong sa atin, ano ba sikreto ng mga Pilipino tuwing mga ganitong bagyo dahil talagang nagugulat sila sa ating reaksyon. Hindi akong sumagot kundi yung aking mga kasama dito. Ang sinasabi nga yung pananalig sa Diyos isa, malakas ang ating pananampalataya at ang ating likas na masiyahin. Okay, Jessica? pero Michael, saan ba ang pinaka natamaan ng husto ng malakas na hangin dyan sa Quezon? Yun bang mga nakaharap sa Pacific Ocean, yung mga nakaharap sa dagat? Dalawa, Jessica, kung makikita mo yung Quezon sa mapa, magkakabila kasi yung body of water. Ang sa report nga ng NDRMC saka ng PDRMO, 4 yung na-record nila na parang tornado, buhawi na dumaan. Ito yung dumaan sa Timonan, sa Gumaka, sa Calawag, saka sa General Luna. Kaya kung makikita rin natin yung video all throughout dito sa Quezon, kapansin-pansin, makikita mo yung matataas na puno, parang hindi apektado, pero yung mga mabababa, yun yung mga tumbado. Parang naranasan namin kahapon nung sa landfall. Parang talagang baba nung hangin at ulan na naghalo at yumayakap talaga siya sa lupa. So, kakaiba rin. Yung bagal siguro sa kayong bilis ng bagyong si Glenda, malaki yung epekto nito pag nagtatagal sa isang lugar, Jessica. Mabuti at hindi nagkaroon ng storm surge, kahit ang lakas ng hangin. Kasi nga sabi ni Mang Tani, pagka malakas yung hangin at tumama yung bugso ng hangin sa tubig, sa dagat, dalawa nga, may nakaharap ng Pacific Ocean na parte ng Quezon. Meron pa yung Ragay Gulf kung saan tumalbog din yung ruta ng Glenda.
pag tumama raw yung malakas na hangin na Michael sa mga tubigan, sa dagat, eh yan, nagka-create ng storm surge. Mabuti hindi nangyari yan dyan sa Quezon, hanggang hangin lang. Tama kayo, Jessica. Pero may isa tayong ulat na kino-confirm pa sa ngayon. Ano, itong yung bayan ng Pitobi, yung kaninang na-interview natin na si Mang Mirna, no, na parang nabanggit niya mismo yung salitang storm surge. Kasi biglang buhos daw ng tubig sa kanilang bahay. Kung kaya talaga nabawal ito, kaya bumagsak yung kanilang pader at nabagsakan sila. Pero bigla rin siyang nawala. So, yun, kino-confirm pa ng ating MDRMC sa Quezon kung ito nga ay isang dulot ng storm surge. Dahil ang hirap i-record nung lumabas nga kami, at kung may experience ka natin itong bagyong ganito na parang super typhoon, hindi ka talaga lalabas ng bahay para masaksihan ito dahil talagang tatangayin ka ng mga umuhuning hangin at napakalakas na ulan. Michael, matanong nga kita ng diretsyo. Kung ikukumpara mo itong damage sa Quezon ni Glenda doon sa nangyaring super typhoon Yolanda sa Leyte at Samar, gaano ba ang comparison? Magandang katanungan yun, Jessica. Ako nag-iisip din ako. Yung sa Yolanda, makikita natin yung sinasabi na walang pinipili. No? Talagang parang suyod ang nangyari dahil nga doon sa nangyaring storm surge. Dito naman sa Bagyong Glenda, makikita mo parang may selective na siguro nga yung sinasabi na ni Limang Tani na pinapaliwanag sa akin na maaaring may mga maliliit na ipo-ipo, no? Sa report din ng NDRMC na nakapalibot. Hindi ito yung parang isang super typhoon na isang direksyon na parang humahawi lang siya. Hindi tulad nga nitong Bagyong Glenda na parang panapanaka, may mga pockets na parang naging selective yung nangyari. Hindi yung talagang total devastation. Katulad na nakita natin sa Bagyong Yolanda. Okay, so meron namang mga nakatayong infrastruktura, Michael. Madami pa rin, Madami pa rin, pero sabi nga, nagkakabiruan yung mga media dito. Bakit yung mga importante, yung mga eskwelahan, yung eskwelahan kasi may katabing kubo, hindi na nabuwal Pero yung eskwelahan dahil sa karaniwan yung kanilang mga covered course, no? Dahil buong parang yero ito, yung kanyang sinasabi na yung aerodynamics niya talagang pwede siyang i-lift o ibaba. Bunsod ng ulan. Jessica. Okay. Ang balita nga maraming eskwelahan ang talagang totally damaged, hindi na magagamit. Tama ba? Tama yan, Jessica. Sa Gumaca alone, ito pinakamalaking eskwela, itong Gumaca National High School, kung saan nag-house sila o tumatanggap sila ng 3,000 estudyante. 80% sa tingin ko ang hindi na magagamit dito. Sabi nga nung isang teacher na na-interview ko, sabi niya, pwede bang under the tree, maging yung mga puno kasi binunot na napakalakas na hangin, Jessica. Okay, so kasi kahapon pa lang sinasabi na po ng DSWD na sa lahat daw po ng mga probinsyang tinamaan itong si Glenda, ang pinakamatinding pinsala ay sa Quezon Province. So briefly, Michael, sabihin mo nga kung ano-ano yung mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Quezon para kung may mga magagandang loob, may mga ahensya, mapapadala agad dyan. Walang kuryente, di ba hanggang ngayon? Ano pa? Walang kuryente, walang lots of part, walang tubig, walang signal ng cellphone, panapanaka yung nila. Pero importante nga rito yung pagpatuloy nga ng buhay. Katulad nga ng pasok sa eskwela, no? Sinasabi matagal pa sa bayan ng Quezon o hindi pa sigurado kung kailan siya may restore. So yung nananawagan yung mga principals o yung mga estudyante na tugunan ng DepEd itong kanilang problema. Tapos yung sa mga kabahayan naman, hindi naman gaano pero meron pa rin mga magagandang loob na nagbibigay ng shelter katulad sa ating mga barangay halls. Pero maging yun nga ay nasira na rin. Kaya kung sakasakali, ang panawagan, yung normal na panawagan ng ating mga residente dito na yung tulong maramdaman nila, no? Tulong mula sa gobyerno sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at hanap buhay at maging sa pag-aaral. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Quezon, Michael Fahatin.